12 taon na ang nakalipas, umatake sa Konohagakure ang isang halimaw na may 9 na buntot, ang Ninetales. Maraming shinobi ang lumaban dito pero pinatay nito ang lahat ng hamarang sa daan. Sa huli, ang ika-4 na Hokage ang nagsakripisyo ng buhay niya para aisil ang halimaw sa katawan ng isang sanggol. Fast forward sa kasalukuyan, si Naruto Uzumaki ay isang makulit at prankster na bata. Kalalagay lang niya ng graffiti sa Hokage Rock kaya galit na naman ang mga tao. Wala siyang magulang o kaibigan dahil iniiwasan at minamaltrato siya ng mga taga-nayon. Pero sa halip na malungkot, natutuwa pa siya sa atensyon kahit galing lang sa sermon. Kahit palaging nagyayabang na magiging Hokage siya, hindi man lang niya magawa ng maayos ang clone technique kaya bagsak siya sa exam ng Ninja Academy. Dahil dito, niloko siya ni Mizuki, isang instructor, na nakawin ng Scroll of Seals at matutunan ang lihim na teknik dito para maging ninja. Nakuha naman ni Naruto ang scroll pero nalaman niyang ginagamit lang pala siya ni Mizuki. Nang sinubukan ni Mizuki kunin ang scroll, ibinunyag nito kay Naruto na ang Ninetales ay nakasil sa katawan niya kaya galit sa kanya ang buong nayon. Dagdag pa ni Mizuki na dapat siyang kamuhian ni Iruka dahil ang Ninetales ang pumatay sa mga magulang nito. Pero pinagtanggol ni Iruka si Naruto at sinabing mahalaga siya. Dahil dito, ginamit ni Naruto ang multiple shadow clone technique para talunin si Mizuki. Sa huli, inaprubahan ni Iruka si Naruto bilang Genin Ninja at binigyan siya ng forehead protector. Sinabi ni Iruka na malay niya maging Hokage nga siya balang araw. Si Naruto ay nagpakuha ng sobrang weird na litrato para sa kanyang ninja registration form, kaya inutusan siya ng third Hokage na mag-retake. Ayaw ni Naruto at ginamit pa ang sexy technique para kumbinsihin siya na nauwi sa nosebleed at pagbagsak ng matanda. Biglang sumugod ang apo ng third Hokage, si Konohamaru, para hamanin ang lolo niya bilang Hokage, pero nadulas at nasubsob siya. Sinisipan niya si Naruto na siya raw ang dahilan ng pagkadapa niya na ikinainis ni Naruto. Nang sinabing hindi siya masasaktan dahil apo siya ng Hokage, sinagot siya ni Naruto ng, ano ngayon, at sinapak siya. Pag-alis ni Naruto, sinabi ng trainer ni Konohamaru na si Abiso na huwag na siyang patulan dahil mas mababa raw si Naruto. Dagdag pa niya, kung gusto niyang maging Hokage, dapat manatili siya kay Abiso. Pero habang nagmamagaling si Abiso, bigla na lang sumunod si Konohamaru kay Naruto nang hindi napapansin. Habang naglalakad si Naruto, napansin niyang sinusundan siya ni Konohamaru. Dahil nagtatago siya sa mga obvious na disguise, nadiskubre siya ni Naruto. Na-impress si Konohamaru kaya sinabi niyang si Naruto na ang magiging boss niya. Pumayag naman si Naruto na turuan siya. Habang nagtitraining, sinabi ni Konohamaru na gusto niyang maging Hokage para makilala siya sa pangalan niya, hindi lang dahil apo siya ng third Hokage. Samantala, iniisip ng third Hokage ang bigat ng pagiging Hokage at kung paano hindi agad nagbabago ang tao, lalo na si Naruto na may Ninetales sa loob niya. Sa dulo, sinugod ni Abiso si Naruto para agawin si Konohamaru. Pero nilabanan siya ni Naruto gamit ang Shadow Clone Technique at Sexy Technique combo. Tinalo niya si Abiso dahil sa nosebleed. Tinapos ito ni Naruto sa sinabi niyang walang shortcut sa pagiging Hokage, kaya rivals na sila. Nagtipon ng mga bagong genin sa academy para sa orientation. Nakita ni Sakura si Sasuke at agad na tumakbo papunta sa kanya, natapakan si Naruto sa proseso. Gusto ni Sakura umupo katabi ni Sasuke, pero biglang dumating si Ino, sabay sabing siya dapat ang maupo doon. Sumunod pa ang ibang girls na nagpapaligsahan. Naiinis si Naruto sa items yung nakuha ni Sasuke, kaya umakyat siya sa mesa at tinitigan ito ng masama na sinuklian din ng titig ni Sasuke. Biglang natulak si Naruto ni Tobio. At di sinasadyang nagkahalikan sila. Galit na galit ang mga girls at binugbog si Naruto kasi sila raw dapat ang first kiss ni Sasuke. Dumating si Iruka at ipinaliwanag na hahatiin ang genin sa grupo ng 3 na may Jonin na leader. Nasa Team 7 sina Naruto, Sakura, at Sasuke. Reklamo agad si Naruto kung bakit kasama niya si Sasuke, at ipinaliwanag ni Iruka na si Naruto ang may pinakamababang score habang si Sasuke ang pinakamataas, kaya sila ang balanced group. Habang lunchtime, hinanap ni Sakura si Sasuke para yayain kumain. Pero nasalubong niya si Naruto na nagyayang kumain, pero tinanggihan siya. Dahil dito, sinugod ni Naruto si Sasuke, natalo gamit ang substitution, pero sa huli nag-transform si Naruto bilang Sasuke. Hinanap niya si Sakura, at nang makita, tinanong kung ano tingin niya kay Naruto. Sumagot si Sakura na nakakainis si Naruto. Malapit na silang maghalikan pero naudlot dahil biglang sumakit ang tiyan ni Naruto. Sa dulo, nalaman ni Kakashi na panis ang gatas na ininom ni Naruto, kaya toilet king siya buong araw. Komento ni Kakashi na mukhang pasaway talaga ang batang ito.
Sa loob ng classroom sa academy, hinihintay ni Naruto, Sasuke, at Sakura ang Jonin sensei nilang si Kakashi. Dahil late si Kakashi, naisipan ni Naruto na maglagay ng eraser sa pinto bilang prank. Sabi ni Sasuke, hindi papalpak ang isang elite ninja sa ganito, pero boom nataman si Kakashi, na ikinatuwa ni Naruto at pasikretong tinawanan ni Sakura. Tinawag naman silang parang mga tanga ni Kakashi, na ikinadismaya ng lahat. Nagpakilala ang team, gusto ni Naruto maging Hokage, si Sakura naman gusto lang magpakyut kay Sasuke. At si Sasuke galit na nagsabing may gusto siyang patayin. Sinabi ni Kakashi na may survival test kinabukasan kung saan 66% ang chance na bumagsak. Dagdag pa niya na huwag mag-almusal dahil baka magsuka sila. Kinabukasan ng 5 AM, dumating sina Naruto, Sasuke, at Sakura sa training area. Siyempre, late ulit si Kakashi. Rason niya, may itim na pasa ang dumaan kaya dumaan siya sa ibang daan. Pinaliwanag ni Kakashi ang test, kunin ang bell bago magtanghali. Dalawa lang ang bell, kaya may isang babagsak. Matatali sa puno at magmamasid habang kumakain ang iba. Nagets ni Sakura na kaya bawal mag-almusal ay para pahirapan sila. Sa simula, nagtago ang lahat pero si Naruto nagpasikat agad at sumugod kay Kakashi. Easy-easy lang si Kakashi, nagbabasa pa ng Icha-Icha book at iniiwasan lahat ng atake ni Naruto. Ginamitan pa niya ng 1,000 years of death si Naruto sa puwet kaya napalipad ito sa tubig. Nagbalik si Naruto gamit ang Shadow Clone Technique pero nalinlang siya ni Kakashi. Natuwa pa si Naruto nang makakita ng bell pero trap pala yun at nabitin siya patiwarik sa puno. Biglang lumabas si Kakashi at sinermonan siya. Habang abala si Kakashi kay Naruto, sinamantala ni Sasuke ang pagkakataon at inatake siya gamit ang shuriken at kunai mula sa mga puno. Ginamit ni Kakashi ang body replacement technique para iwasan ang atake ni Sasuke. Dahil nalaman ng pwesto niya, lumayo si Sasuke para di siya mahanap. Si Sakura naman, nag-alala kay Sasuke at hinanap ito. Pero nahulog siya sa genjutsu ni Kakashi na nagpakita ng sugatang si Sasuke. Napasigaw si Sakura at nawalan ng malay. Pagkatapos, hinarap ni Sasuke si Kakashi at napilitang itigil nito ang pagbabasa ng libro para gumamit ng dalawang kamay sa pagdepensa. Gumamit pa si Sasuke ng isang malaking fireball. Pero nakaiwas si Kakashi sa pamamagitan ng pagbaon sa lupa. Doon, hinatak niya pababa si Sasuke hanggang leeg. Samantala, nakalaya si Naruto mula sa bitag at nakita ang pagkain. Pero bago pa siya makakain, biglang dumating si Kakashi at tinali siya sa poste. Si Sakura naman paggising, hinanap uli si Sasuke. Nakita niyang nakabaon ito sa lupa, akala niya pugot ulo na. Nawala na naman siya ng malay. Nang magising, nakita niyang ayos lang si Sasuke. Sinubukan pa niyang kumbinsihin si Sasuke na sumuko na lang at bumalik next year. Pero ayaw niya dahil maghihiganti siya at ayaw niya ng sagabal. Nag-time up na, at sinabi ni Kakashi na hindi niya sila ibabalik sa academy. Natuwa sila, pero biglang sinabi ni Kakashi na tatanggalin na sila bilang ninja. Nagalit si Naruto, at ipinaliwanag ni Kakashi na kulang sila sa teamwork. Tinalakay niya ang pagiging entitled ng bawat isa. Bago umalis, sinabi niyang bawal pakainin si Naruto. Pero nagpa siya sina Sasuke at Sakura na mag-share ng pagkain. Bumalik si Kakashi, kunwari galit. Pero sinabing pasado na sila. Sinabi niya na mas masahol pa sa basura ang nag-aabandona ng kaibigan. Matapos matagpuan ng Team 7 si Tora, ang nawawalang pusa ng misis ng Fire Daimyo, bumalik sila sa kanya. Nang matapos ang mission, sinabi ng third Hokage kay Naruto at sa team na may mga D-rank na mission sila tulad ng pagbabantay sa anak ng Chief Counselor. Pero nais ni Naruto ng exciting at challenging na mission. Pinagsabihan siya ni Iruka na kailangan niya munang magsimula sa mga simpleng mission para matuto. Sinabi ng third Hokage na mas mataas ang rango, mas mataas ang risk. Pero hindi pumayag si Naruto at gusto niyang maging tunay na ninja. Tumawa si third Hokage at binigyan sila ng C-rank mission, ang pag-escort kay Tasuna, isang master bridge builder, papuntang Land of Waves. Pagdating nila sa Land of Waves, biglang may dalawang Kirinin na lumabas mula sa isang puddle at tinali si Kakashi gamit ang shuriken lace chains. Akala nila panalo na sila, pero si Sasuke naisip ang sumagip kay Naruto. Naghiwalay ang mga kalaban at inatake nila si Tasuna. Buti na lang, dumating si Kakashi at tinalo ang mga ito, kahit may konting sugat si Naruto dahil sa poison sa mga gauntlet ng mga kalaban. Sinabi ni Kakashi na ginamit niya ang body replacement technique para makaligtas dahil naisip niyang may ambush nang makita ang puddle sa maliwanag na araw. Tinanong ni Tasuna kung bakit matagal si Kakashi, at sinabi niyang kung inamin ni Tasuna na target siya, magiging B-rank na ang mission. Si Sakura naisip na mag-quit pero ayaw ni Naruto.
Inalis niya ang poison sa kamay gamit ang kanay at nagpa siya na hindi siya susuko. Si Kakashi naglagay ng bandage sa sugat ni Naruto pero napansin niyang naghilom ito agad dahil sa Nine-Tailed Fox. Samantala, si Gato, na nag-hire sa Demon Brothers, galit na galit dahil sa pagkatalo nila. Nag-alala siya kay Zabuza, pero tahimik lang si Zabuza at sinabi niyang siya na ang bahala dahil Demon of the Hidden Mist daw siya. Habang papunta sila sa Land of Waves gamit ang motorboat na pag-aari ni Koji, pinagbantaan ni Kakashi si Tazuna na iiwanan nila ang mission kung hindi siya magbibigay ng maayos na paliwanag kung bakit sinabi niyang madali lang ang mission. Sinabi ni Tazuna na ang mayaman daw na negosyanteng si Gato ang sanhi ng mga problema sa kanilang bansa at wala silang pera para sa high-rank mission. Nang naglalakad sila, biglang sumigaw si Kakashi na yumuko sila at isang malaking espada ang dumaan sa kanilang ibabaw. Lumabas si Zabuza Mamochi, isang missing nin mula sa Kurigakir, at hiniling kay Kakashi na ibigay si Tazuna, pero tumanggi si Kakashi. Pinilit ni Kakashi gumamit ng Sharingan, at napansin ni Sasuke ito agad. Ipinaliwanag ni Sasuke na ang Sharingan ay isang dojutsu na nakakakita at nakaka-anticipate ng mga ninjutsu at genjutsu. Nagtaka si Sasuke dahil ang Sharingan ay dapat gamit ng mga miyembro lang ng kanyang clan. Nag-summon si Zabuza ng makapal na ulap ng mist at sinabi ni Kakashi sa team na protektahan si Tazuna. Nagpanik si Sasuke sa tensyon sa pagitan ng dalawa pero pinakalma siya ni Kakashi. Si Zabuza ay naghanda ng atakihin ng grupo gamit ang espada pero dumating si Kakashi at sinaksak siya gamit ang kanay. Bilang ganti, sinaksak ni Zabuza si Kakashi na, surprise, clone din. Biglang lumitaw si Kakashi sa likod ni Zabuza at nahuli siya, hawak ang kanay na nakatutok sa leeg. Habang nahulog si Kakashi sa water prison technique ni Zabuza, kinailangan ni Naruto, Sasuke, at Sakura na depensahan siya laban sa mga atake ni Zabuza. Sinabihan sila ni Kakashi na tumakbo na lang. Agad na tumakbo si Naruto pero naramdaman niya ang sakit sa kamay niya at naalala ang kanyang pangako. Kaya imbes na tumakas, nagdesisyon siyang lumaban para iligtas si Kakashi at panatilihing buhay si Tazuna. Tumakbo siya papunta kay Zabuza at kinuha ang kanyang forehead protector mula sa ilalim ng paa ni Zabuza. Sinabi niya kay Sasuke na may plano siya at ginamit ang shadow clone technique niya para buuin ang isang malaking grupo ng clones na pumilibot kay Zabuza. Isang swing lang ng espada ni Zabuza at karamihan sa mga clones ni Naruto ay nagkawatak-watak. Pero may natirang isa na ipinasa ang Fuma Shuriken kay Sasuke na agad na naisip ang plano niya. Gumamit si Sasuke ng Shadow Shuriken technique at hinagis ang dalawang Shuriken kay Zabuza. Madali niyang nahuli ang una pero ang pangalawa, naiwasan lang niya sa huling segundo. Pagdaan ng pangalawang Shuriken, naging si Naruto ito na nakatago bilang Shuriken at tinangkang lokohin si Zabuza. Nang makita ni Zabuza si Naruto, nagtapon ito ng kanay na nagpuwersa kay Zabuza na maalis ang water prison technique at nakalabas na si Kakashi sa bilangguan. Nakalabas si Kakashi mula sa water prison technique at gumamit ng mga water techniques na kinopya niya mula kay Zabuza gamit ang kanyang Sharingan. Nainis si Zabuza nang makita niyang ginagamit ni Kakashi ang kanyang mga techniques laban sa kanya at madaling natalo siya ni Kakashi. Bago pa man makapagbigay ng finishing blow si Kakashi, biglang dumating ang isang batang hunter nin mula sa Kurigakir na pinatay si Zabuza. Si Naruto, na puno ng inis at inggit, ay galit na hindi niya matanggap na ang isang batang ninja ay madaling tinalo ang kalaban na nagbigay ng malaking hirap sa Team 7. Sinabi ni Kakashi kay Naruto na maraming ninja na mas bata pa pero mas malakas pa kaysa sa kanya. Dinala ng hunter nin ang katawan ni Zabuza at umalis. Si Kakashi naman ay napagod at bumagsak dahil sa sobrang paggamit ng kanyang Sharingan. Dinala si Kakashi sa bahay ni Tazuna para magpahinga matapos gumamit ng Sharingan. Paggising niya, napansin ni Kakashi na parang may kakaiba sa pagkamatay ni Zabuza, kaya naisipan niyang baka palabas lang yon. Samantala, ang hunter nin na si Haku ay binuhay si Zabuza at inamin na kaalyado siya nito. Nangako si Zabuza na dudurugin si Kakashi pag nagkita silang muli. Pareho nilang kailangan magpahinga ng 1 linggo para makarecover sa laban. Habang nagpapahinga, inisip ni Kakashi na maghanda para sa posibleng pagbalik ni Zabuza. Kaya dinala niya ang Team 7 sa kagubatan para mag-training. Dito, tinuruan sila kung paano maglakad sa patag ng mga pader gamit lang ang kanilang chakra. Si Naruto at Sasuke, medyo nahirapan at kailangan pa ng dagdag na training. Si Sakura, syempre, perfect agad. Napansin ni Kakashi na si Naruto ay medyo magaling na sa teamwork at ang chakra niya ang pinakamataas sa buong team.